Karagdagang 500 milyon. Narinig kong may nambubuli sa babae ko. Pinabuli ni Mr. Zhang ang babaeng ito sa babae mo. Dapat niyang protektahan ang kanyang asawa. Kahit na pinoprotektahan namin ang babae. Ngunit ang babaeng ito ay matapang at matapang. Huwag hayaan ang sinuman sa iyong mga mata. Sinong nagsabing makialam ka? Manahimik ka, hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Ma'am, lumabas ka na. Kawili-wili. Dumating si Mr. Zhang at hindi niya tinulungan ang kanyang asawa. Anong play ito? Pinalayas din niya ang lahat ng kaibigan ng kanyang asawa. Hindi ko talaga maintindihan. Ginang, nandito na lahat ng presidente na iniisip mo. Saan ka pupunta? Huminto. Huminto. Sino ka? Bakit hindi kilala ng presidente ang kanyang asawa? Hindi kasi asawa ng general manager ang babaeng ito. Ang tanging babae ko ay si Shen Weiyi. Sa hindi inaasahan, naging asawa ng general manager ang babaeng ito. Palaging kalmado ang asawa ng general manager. Ito ay isang marangal na ugali. Tita ko pala yung babae. Teka, sinong nagsabing asawa siya ng presidente? Ang aming pamilyang Sheng ay hindi ganoon kadali at kalmado. Sa batayan ng pamilya, kahit papaano ay karapat-dapat ang babaeng ito sa anak ko. Huminto si Mama. Ang pamilya Sheng ay isang sikat na pamilya. Kahit na ang background ng pamilya ng manugang na babae, hindi maabot ang pamantayan ng aming pamilyang Sheng. At least anak ng isang high-class family ang babaeng ito. Mula noong sinaunang panahon, ang diin ay sa tamang pamilya. Hindi kaya mali ang sinabi ni Mao Zedong. Hindi magka-level ang dalawa. Kahit may asawa ka, hindi ka magiging masaya. Nanay, bagaman hindi ako mula sa isang sikat na pamilya, ngunit sa paglipas ng mga taon ay nagsusumikap akong magdisenyo. Pakainin ang iyong sarili. Huwag umasa sa iba. Sa palagay ko ay hindi ako mas mababa sa sinuman. Sabihin sa iyo ng ilang mga salita. Inawi mo pa ako, diba? Oo naman, hindi ito marangal na pamilya. Hindi makaakyat sa mesa. Maghiwalay na kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Imposible. Weiyi. Huwag mo siyang galitin kapag matanda na si Lola. Ang aking hair clip. Ang paborito kong seksyon ay dinisenyo ng master ng mga bata. Batang babae. Ikaw ba si Ali? Salamat ma'am sa pag-like. Maaari akong magkaroon ng isang matalinong mata tulad mo. Mga tagahanga na may panlasa. Masaya talaga ako. Kasing sikat ni Ali. Mga master ng disenyo sa buong mundo, upang maging karapat-dapat sa ating sandali. Nanay, itigil mo na ang panggugulo. Itong babaeng ito lang ang mahal ko. Pinalaki kita mula noong bata ako. Para lang bang kalabanin mo ako? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang iyong kumpanya ay nangangailangan lamang ng gayong mga talento. Nanay, sigurado ka. Siya si Ali. Siyempre, ang designer na pinakahinahangaan ko ay si Ali. May aura ang kanyang mga salita. Ang mga larawan ng alahas na kanyang idinisenyo ay mas kakaiba. Gusto ko ang estilo ng disenyo ni Ali. Kahit na walang marka ang hairpin na ito, hindi rin ako magmumukhang mali. Hindi ko inaasahan na ang pagkakakilanlan ni Ali ay napakadaling gamitin. Kahit hindi ka maging asawa ng presidente ngayon, hangga nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Ali. Dagdag pa sa trabaho ni Mrs. Ma, may pag-asa pa akong maging asawa ng presidente. Kalimutan mo na, nagsisinungaling ka pa rin. Nanay, tama ako dito. Palagi akong low profile, kaya ko siyang ayusin. Ikaw babae. Hindi ko alam kung para saan ang pakay mo. Nagpapanggap na asawa ko, pero sinungaling na katulad mo. Hindi dapat nandito. Zhang, hindi mo magagawa dahil asawa mo ang babaeng ito. Ibaling ang itim at puti. Nagsumikap ako sa loob ng maraming taon. Noon lang nakilala ng mundo ang pangalang Ali. Hindi mo magagawa dahil asawa mo siya. Kung sinabi mong kunin mo, kunin mo. Huwag kang maghinala na gusto kita. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi ka makakahanap ng mas magandang dahilan para magsinungaling. Alam mo gusto ko si Ali.
Nagpapanggap ka na nakuha niya ang approval ko. Nasaan ang listahan na iyong idinisenyo? Sinira lang ng babaeng ito. Enough is enough. Ayoko nang makinig sa sophistry mo. Kaya mahilig mangagaw ng gamit ng ibang tao. Hindi ko man lang tinitingnan kung may kakayahan ka. Matandang babae, mahilig magnakaw ng gamit ng ibang tao ang babaeng ito. Mahilig din magnakaw ang babae ng asawa ng iba. Sabihin mo ulit, nagsasabi ako ng totoo. Maglakas loob ka bang aminin ito? Alam ko ang nangyari noon. Matandang babae, siguradong nalinlang si Mr. Sheng sa kanyang hitsura. Ang babaeng ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Anong pinagsasabi mo? Waya, kailangan mong isipin na ako ang iyong ina. Huwag kang makialam. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Matandang babae, sa oras na iyon ay interning ako sa babaeng ito sa Yazzie Company. Ngunit wala pang kalahating buwan, natanggal sa kumpanya ang dalaga. Kilala. Ang kagandahan ay bukod sa Shengshi Group, pinakamalaking kumpanya ng disenyo. Maraming tao ang pinipiga ang kanilang mga ulo at hindi makapasok. Ang kompetisyon sa loob ay mas brutal. Ang maaaring manatili ay ang mga talento sa mga talento. Kaya sabihin mo, na-dismiss siya pagkatapos ng kalahating buwang internship. Ito ay isang bagay ng mga personal na kakayahan ng batang babae. Ano ang kinalaman nito sa pag-iisip tungkol sa asawa ng ibang tao? Dahil ang dahilan kung bakit tinanggal ang babaeng ito ay nanliligaw sa boss ng Elegant Company. 9-love siya sa interpretasyon ni He Cheng, ang boss ng Yazzie Company. Gusto ng babae na umakyat sa higa ng general manager. Pagkatapos ang bagay na ito, hindi nagtagal ay nalaman ito ng proprietress na si Ningran. Paano niya matitiis? Paano ang mga empleyado na ipinagkatiwala sa kanilang mga asawa? Sinibak pa ang dalaga. Alam ito ng lahat ng empleyado noong panahong iyon. Inakit talaga ng asawa ng presidente ang amo ni Yazzie. Sino ang nakakaalam kung sila ay nakikipag-ugnayan pa rin? Ikaw na babero. Tayo agad. Huwag kailanman payagan ng isang may bahay na pumasok sa bahay ng aking apo. Mama, huwag kang magalit, pupunta ako doon. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Ang tanging tao na hindi ganito. Anong hindi pagkakaunawaan? Mahilig siyang mangagaw ng mga gamit ni Minyo. Hindi pa rin nagbabago. Iniwan ko si Yazzie dahil kailangan kong mag-abroad para magsuspinde ng pag-aaral. Sino ang nagpakalat ng chismis na ito? Ikaw ba yan? Huwag mong isipin na asawa ka ng presidente. Sabay tayo. Paulit-ulit na pang-api. Hinding-hindi ka matitiis ng matandang babae. Kapag nakakita ka ng magagandang bagay mula sa iba, kunin ang mga ito. Ano ang pagkakaiba nito sa mga bandido? Hindi pa ako nakakita ng isang walang hiyang tao na tulad mo. Ito ang magandang babaeng nahanap mo para sa akin. Dahil sa babaeng ito, nahihiya kaming mga babae. Nanay. Ako lang ang asawa. Hindi ako maaaring maging mas malinaw tungkol dito. Ang tanging paraan upang pumunta sa ibang bansa ay para sa karagdagang pag-aaral. Ikaw ang babae, maraming beses na nilali ang aking babae. Ano ang iyong intensyon? Ayun, dapat nagpanggap na lang ang dalaga bilang asawa ng general manager. Baka nagsisinungaling na naman siya. Pero narinig ko, ang amo ni Yazzie ay nilagyan ng droga ng Vixen sa kanyang mga unang taon. Napakaraming chismis noon. Hindi ko lang alam kung sino. Kakagraduate lang niya. Paano magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa? Mr. Shen, sa tingin ko ay tinatago pa ito ng dalaga sa kanya. Su Wanrong, ang galing mo talagang hawakan ang puso ng mga tao. Magkalat ng chismis, iwaksi ang mga alingawngaw at mabali ang iyong binti. Alam mo na ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa mga kuryosidad na ito. Huwag magsinungaling sa mga tao. Pagkatapos ng araw na ito, maaalala lamang ng lahat ang mga chismis na ito. Pero kung sasabihin ko sa'yo, maaari kong pigilan si Ling Ruan na tumstigo ng personal. Tama iyan. Hanapin lamang ang taong nasasangkot at linawin. Ang lahat ng mga alingawngaw ay magpapatalo sa sarili. Malalaman ng lahat kung sino ang sinungaling. Ngunit si Ling Ruan ay naglakbay sa buong mundo nitong mga taon. Makukuha ba niya ang account ngayon? Shen Wenyi, sa tingin ko hindi ka lang mahilig mangagaw ng gamit ng ibang tao. Mahilig ka ring magsalita ng malakas. Napakarangal ng katayuan ni Ning Ruan. Paano ka makakarating dito sa isang tawag lang? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sana magkaroon tayo ng magandang kooperasyon sa pagkakataong ito. Hey
Hey baby. Miss mo na ba ako? Run. Nasa Tianmeng Hotel ako ngayon. Maginhawa ba para sa iyo na pumunta dito? May nagpakalat ng chismis tungkol sa akin. Gusto mo pa ring lokohin ang lahat, tingnan mo. Southwest Liu Yifei, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko pa rin maintindihan. Pero peke, casual na tumawag sa telepono. Hindi ba nito tinatrito ang lahat na parang unggoy? Sinungaling ka. Nanloloko pa rin dito. Hello uli. Damn, how dare you bully my only baby. Maghanap ng kamatayan. Ruan Angie. Magsisimula na ang meeting. Anong ginagawa mo? Babalik ako at tuturuan ko ng leksyon ang mga iyon. Ay bully ang nag-iisang tao. Huwag mo lang akong ilagay sa Southwest Liu Yifei. Hoy Ruan Angie. Nasa abroad kami ngayon. Kahit sumugod ka ngayon, huli na ang lahat. Bakit hindi mo ipaubaya sa mga tao sa bansa? Tama ka. Kumusta? Ipadala ka agad ang pinakamalapit na tao sa Tianmeng Hotel. Lumikha ng isang lugar para sa aking mga kaibigan.